Eto guys, update tayo sa tambalan ng Kim Pao guys, mga issue ngayong 2026. Ngayong taon guys, sa mga pumunayang issue ay pag-usap-usapan sa sikat mga tambalan ni na Kim Chiu at si Paolo Avellino. Known as Kim Pao ay umiikot sa kanilang tunay na estado ng mga proyekto at personal na buhay. Una guys, ang issue ng kasal at prenup agreement. Naging mainit na paksa sa mga showbiz circle ang mga balibalitang posibleng kasal at prenup agreement. Kahit hindi formal na umaamin ang dalawa sa kanilang totoong relasyon o sa pagsapan mga netizen at kolumnista kung paano ihanda ang kanilang mga ari-arian sakaling magpakasal ng dalawa. Akusasyon, iyan po yung mga mainit ni issue guys. Ang issue ito ay ukol sa pinag-agreement at planong kasal ng tambalang Kim Pao ay nagugat sa halo-halong reaksyon ng mga netizen, entertainment, kolumnista at mga kumakalat na balita sa online. Ang pinagmulan ng usap-usapan netizen push ito guys. Proteksyon para kay Kim Chiu. Ayon sa mga unat na sa Bante Tonight, ay maraming netizen ang hayagang nag-uurot o nagre-recomendas na kailangan pumirma ng prenuptial agreement ang dalawa sakaling magpakasal. Katayuan pinansyal, ito yung sinasabi natin na status ng kanilang buhay guys, ay lumutang ang opinyon ng ilang kritiko na mas maraming umanong naipundar na ari-arian at negosyo si Kim Chiu kumpara kay Paolo Avellino, kaya dapat lang na protektahan ng actress ang kanyang sariling assets. Ang pagtatanggol ng mga komunista kay Kim Chiu guys, network ni Paolo, tinalakay ang kilalang showbiz kolumnista na si Christine Fermin sa kanyang online shows na ang isyong ito ay ipinagtatanggol si Paolo. Binigyan din niya na hindi dapat malitin ang kakayahan ng actor dahil matagal nito sa industriya at marami na rin napatunayan. Hindi lamang ito mahilig mag-flex ng kanyang yaman sa social media. Issue ng insulto. Ayon sa mga talakayan guys, ang biglang pag-iit ng prenup mula sa mga mayroon at tila insulto sa pagkalalaki ng aktor. Lalo pat kilala naman sa Paolo na responsableng ama at magandang provider sa anak ng si Aki. Ang katotohanan sa kasal at secret prenup. Ang peking balita sa Facebook guys ay kumakalat sa mga Facebook fan page ng mga clickbait na headline na nagsasabing nag-propose na si Paolo o kaya ay finalized at signed. Na umano ang kanilang secret prenup. Ama ito ay walang katotohanan at pawang gawa-gawa lamang na mga mapanlinlang na mga pahina gamit ang mga edited na larawan. Sa kasalukuyang estado naman ng Kim Pao sa ngayon guys ay nananatiling pribado sina Kim at saka si Paolo sa kanilang tunay na relasyon sa totoong buhay, bagamat may mga kasal at proposal na nagaganap sa kanila. Ito ay eksklusibo lamang para sa kanilang mga karakter sa mga seryeng tulad ng katatapos lamang na What's Wrong with Secretary Kim. Ang pangalawa naman guys ay yung akusasyon ng paggamit ng clout chasing. Hinarap ni Paolo Avellino ang mga akusasyon mula sa isang kritiko na ginagamit lamang niya ang kasikatan ni Kim Chiu upang mapanatili ang sariling pangalan. Mariing pinasinungalingan ito ni Paolo at sinabing kailanman ay hindi niya ugaling gamitin ng ibang tao para sa sariling interes. Binigyan din niya na ayaw niyang masaktan si Kimi. Ang isyong akusasyon sa paggamit o cloud chasing kay Paolo guys ay isa sa mga pinaka-masusing pinabantayan ni Kim Pao fandom at mga kritiko. Ang ugat ng akusasyon guys,
Yung kasikatan ni Kimi kasi guys ay nagmula ang issue sa mga puna ng ilang bases na tila sumasakay lamang umano si Pablo sa dambuhalang star power at solidong fanbase ni Kim Chiu upang mapanatili ang kanyang kasikatan sa industriya. Transition sa love team culture naman guys, tayo ay bago ang Kim Pao, kilala si Paulo bilang isang seryosong aktor sa mga indie at heavy drama na hindi umaasa sa tradisyonal na love team setup. Ang biglang pagyakap niya sa mga fan culture tulad ng mga mall shows, dulaan at fan meets ang naging mitsa ng espekulasyon ng mga kritiko. Ang mga matatapang na depensa ni Paulo naman tayo guys ay hindi pagkatao o pagkamit. Sa kanyang mga nakaraang panayam, mariing tinanggi ni Paulo ang akusasyon. Binigyan din niya na sa tagal niya sa showbiz, kailanman ay hindi niya naging ugali ang gumamit ng ibang tao para sa sariling interes o career advancement. Protektado at ayaw masaktan si Kimi, yan po yung sinabi ni Paulo. Paulit-ulit niyang pinapakita at pinapahayag ng aktor na ang kanyang pangunahing prioridad ay ang kapakanan at seguridad ni Kim. Katunayan guys, ilang beses na itong napatunayan sa totoong buhay kung saan naihayagang sinisita ni Paulo ang mga bastos na vlogger o mga nakapansing may kahina-hinalang lalaking sumusunod sa press sa mga public event upang matiyak na ligtas at hindi masasaktan si Kim. Ang respeto at profesional at industriya. Pantay sa suporta lamang, yan pong sabi ni Paulo. Sa kabila ng mga intriga, pinatunayan ng dalawa ang kanilang lakas sa pamamagitan ng magkakasunod na heavy hitters at blockbuster project mula sa Linlang, What's Wrong with Secretary Kim at sa pelikulang My Love Will Make You Disappear hanggang sa kanilang bagong serye ngayong 2026 na Dalibay at Kupino. Yung mutual growth naman ng Kim Pao guys ayon sa ulat ng Inquirer, habang tinutulungan ni Kim si Paulo na masanay at magiliw na pakikitungo sa mga fans, si Paulo naman ay nagsisilbing kalmado at matatag sa sandigan ni Kim sa likod ng kamera. Ang pangatlo nating topic case ay ang pag-iwas sa release status sa harap ng media. Kabilang ang pagbibigay ni Paulo ng mga bulaklak kay Kim noong Valentine's Day na napapasaya sa mga actress. Patuloy na iniilagan ng mga mga direktang tanong ng mga press ukol sa kanilang tunay na status. Ayon kay Paulo guys ay tanggap na niya ang bahagi ng industriya ang mga grilling presyo, ngunit nananatili silang pribado. Ang usap-usapan sa pag-iwas ni Kim at Paulo sa kanilang real status sa harap ng media ay isa sa mga pinupukan ng aspeto ng kanilang tambalang ngayong taon. Ang 100% score ni Paulo sa Grand Media Conference ng Dalibay guys noong Pebrero ito ay direktang tinanaw ang press ang dalawa ukol sa totoong antas ng kanilang relasyon. Habang pabirong iniwasan ito ni Kim sa pagsasabing, sa ibang press ko na lang siguro yun. Binitiwa naman ni Paulo ang Linlang 100 nung score ko. Nagtutulot ng hiyawan sa mga press. Klarifikasyon sa pahayag. Agad din nilinaw ng aktor na hindi ito opisyal na pag-amin. Anya, I did not admit anything. I just gave an score na napapatunay ng kanyang husay sa pagsagot sa media nang hindi nagbibigay ng definasyon sa detalye. Ang pag-amin sa Valentine's flower, ito na inabangan ng lahat. Kumpirmasyon ng regalo. Ito guys sa bagamat tikom ang bibig sa label. Formal na inamin ni Paulo sa parehong event na siya ang mga nagpapadala ng magandang bouquet na mga bulaklak kay Kim noong nagdaang Valentine's Day.
Reaksyon ni Kim guys ay hayagang sinabi ni Kim na masaya siya sa natanggap na sorpresa ayon sa ulat ng Philippine Star. Philippine Star guys, ang reaksyong ito ng actress ay nagpulit din ng labis na katuwaan at saya kay Paulo. Walang masamang loob sa gariling question, iyan po yung palaging sinasabi ng Kim Pao. Professional na pananaw sa panayam kay Paulo guys, matapos ang sunod-sunod na pagigisa ng media, hinayagan niya na linyang no hard feelings. Tanggap niya na likas sa industriya ng showbiz ang usisain ng kanilang personal na buhay, lalo pat napakalaki ng suporta ng mga fans. Diskarte sa privacy. Ito na yung diskarte ng mga Kim Pao guys. Sa kabila ng pagiging bukas sa mga tanong, pinipili ng dalawa na i-enjoy ang kanilang pribadong ugnayan sa likod ng kamera upang maprotektahan ang kung ano-ano o kung anong meron sila mula sa labas ng pagbabatikos o pressure ng publiko sa kanila. Guys, kaya alam mo yung mga Kim Pao guys is marunong din sila sa lahat ng bagay. Ang pang-apat naman guys ay ang pagkantala ng proyekto sa Star Cinema na naging mitsa ng espekulasyon noong simula ng taon ang biglang pagbabago ng schedule na kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear na naging dahilan na pagkadismaya ng ilang fans. Nagdulot ito ng mga balibalitang ukol sa tampuhan o issue sa production bago tuluyang naituloy ang mga international screening. Ang issue ng pagkantala ng pelikulang My Love Will Make You Disappear sa ilalim ng Star Cinema ay naging isa sa mga pinakamalaki kontrobersiya. Niyanig ng Kim Pao ang fandom dahil sa mga sumusunod na drama sa likod ng kamera. Ito ang biglaang pagbabago ng playdate ayon dito sa ating legit na sources guys mula Valentine's Day patungong Marso, which means is February to March. Original na naka-schedule ang unang pagtatambal ni na Kim Chiu at si Paulo sa malaking script noong Pebrero 12 upang magsilbing Valentine's Street. Subalit bigla itong inilipat ng Star Cinema sa bagong petsa ng Marso 2026. Dahilan ng pamunuan. Ang opisyal na idinahilan ng produksyon ng pagkantala ay para sa expansion opportunities at pakikipagkasunduan sa mga global distribution upang mailabas ang pelikula na mas malawak sa network ng Amerika, market at sa mga ibang bansa. Ang cryptic post at ang unfollowing drama. Ang banat ni Paulo guys ay mas lalong nag-aapoy ang espekulasyon ng mag-post si Paulo sa ex-dating Twitter ng isang makahulugang pahya na may experience nga ang hindi tumapos ng pelikula. Ito ay inuugnay ng mga may minor sa kanyang pagkadismaya na naging desisyon ng pamunuan nang hindi umaano silang formal na naipormahan ng maaga. Social media protest. Napansin din ng mga netizen na nag-follow or unfollow sina Kim at Paulo sa Instagram account ng Star Cinema. Sa kainitan ng issue na sinabayan din na malawak ang pag-unfollow ng kanilang mga fans bilang protesta sa tila hindi patas na pagtrato sa kanila ng mga idolo. Tagumpay sa kabila ng tampuhan. Binaliktad ang kamatayan sa box office. Sa kabila ng mga balibalita na natampuan at tension sa production guys ay napapamayan ng Kim Pao ang kanilang hatak ng kumita ang pelikulang 12 milyon sa opening day nito sa Pilipinas at naging pinakamataas na tala para sa isang lokal na pelikula noong panahong iyon. International screening naman guys. Sa international screening naman guys ay matagumpay din na ituloy ang Love Will Make You Disappear or Love Kim Pao Tour at may special screening mula sa United States,
Canada o matigit na 30 na bansa na nagpawi sa punang lingkod at galit ng mga taga-hanga. Panlima tayo guys sa yung espekulasyon sa pagbabakasyon. Hilatus ni Kim Chu kumalat din ang mga blind items at chismis na nagbabalak muna si Kim na magpahinga at kumuha ng mahabang bakasyon. Nag-aalala ang mga tagahanga na baka maapektuhan nito ang mga sunod-sunod na project ng Kambalan. Ayun pa man guys ay patuloy ang kanilang commitment tulad ng katatapos lamang ng Love Kim Pao World Tour no 2026 sa Amerika at Canada. Ang expectation guys sa pagbabakasyon ng haters ni Kim Chu ay naging malaking usap-usapan dahil sa magkasunod at walang humpay na trabaho ng actress. Ang ugat ng run out at haters rumors guys ay overwhelming schedule. Bago pumasok ang taon, sunod-sunod ang naging taping ni Kim Chu para sa Linlang at also with Secretary Kim. Kasabay pa ng kanyang araw-araw ng pag-host sa showtime. Dahil di po guys lumabas sa mga blind items na nakakaramdam na ng matinding physical exhausting ang actress at balak nito mag-file ng mahabang bawasyon. Ito yung mga pangamba ng mga fandom guys. Natatakot ang mga Kim Pao fans na kung magpahinga si Kim posibleng matingga o ma-cancel ang mga kalinyang proyekto ng Kambalan lalo na ang kanilang mga bagong serye. Ang pagbagsak sa chismis sa pamamagitan ng trabaho. Katapos lamang ng World Tour guys pinatunayan ni na Kim Chu at si Paolo na walang katotohanan ang matagal ng haters matapos silang matagumpayan. Natapusin ang Love Kim Pao World Tour noong 2026 ngayong taon guys sa iba't ibang lungsod ng Amerika at Canada. Doon ay personal nilang hinarap at pinasalamatan ang mga libo-libo overseas Filipino workers OFWs. Workaholic nature ang Kim Pao. Sa mga nakaraang pahayag ni Kimi guys ay madalas siyang sinasabi na mas naging produktibo at masaya siya kapag busy sa trabaho. Bagamat nagbabakasyon siya ng panandalian kasama ang pamilya, hindi niya kayang iwanan ang kanyang commitment ng matagalan. Ang katayuan ng Kim Pao ngayong 2026, ito po yung inaabangan ng karamihan kasi marami pong nag-aabang sa katayuan ng Kim Pao ngayong 2026 guys. Full blast na Pride proyekto. Sa halip na nagpahinga, mas lalo pang hinigpitan ng dalawang kanilang hawak sa prime time. Kasalukuyan silang abala sa pagbuo ng kanilang mga bagong teleserye tulad ng Dalibay at Copino na nagpapatunay na mas matatag at mas siksik ang kanilang tambalan ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Ito guys ngayon nagrepaso na natin ang lahat ng 5 pangunahing issue ng Kim Pao ngayong 2026. Ano ang isusunod nating gagawin? Kung gusto nyo guys ay magbigay lang po kayo ng gusto nyong tanong or gusto nyong update para sa kanila guys, and please follow us also and subscribe. Bago natin tapusin yung ating YouTube channel or mga updates natin guys ay gusto ko lamang po pasalamatan yung mga senior citizen dyan, yung mga fans natin at laging nanonood sa ating YouTube channel or di kaya sa ating mga updates. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.